Power rate hike! Ibasura! Power rate hike! Ibasura! Power rate hike! Ibasura! Napakatindi nung tama nito para sa mamamayang Pilipino, lalo na sa mga manggagawa na kasalukuyang napakababa na ng sahod at kasabay nito ay walang humpay, sunod-sunod yung mga naganap na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Kaya isang bilang pagtugon doon sa ginagawang pambablackmail ng mga power generation na kumpanya, ito ang sagot natin. Ang sagot natin ay blackout protest. Bilang mga mamamayan din, ang mga driver ay hirap na nga sa mataas na presyo ng gasolina, pero dinadagdagan pa netong dagdag pabigat na pagtaas ng bayarin sa kuryente, na ang pangunahing dahilan ay dahil sa yung pagiging privatized at deregulated nitong industriya ng enerhiya, na bunsod ng EPIRA law. Kaya mahalaga sa ating paglaban sa power rate hike, matukoy din natin itong EPIRA law at yung patakarang privatisasyon at deregulasyon sa industriya ng enerhiya, na siyang pangunahing ugat kung bakit tumataas ang kuryente dito sa atin. Nasabi nga ay number 1 ang Pilipinas sa Asia sa pinakamataas na singilin sa kuryente, at number 3 sa pinakamataas na sumingil ng kuryente sa buong mundo, dahil nga ginawang negosyo, ginawang privatized, deregulated, o ginawang negosyo itong industriya ng enerhiya, sa halip na ito ay pag-aaring pampubliko, nang sa gayon ay magsilbi po sa mamamayan, at upang magsilbi sana para sa national development ng isang bansa. Walang bansa magde-develop kapag mataas ang bayarin ng mataas ang access mo sa enerhiya. So kasama po yan sa pinaglalaban natin, hindi lamang po yung pagtutulan sa mataas na presyo na nais, kundi yung pag-ugat sa problema na ito. At ito nga yung pagiging privatized, deregulated ng industriya ng kuryente sa pamagitan nitong EPIRA law. Sobra-sobrang kaganidan po itong pagtataas ng presyo na naman ng kuryente. Nung nakaraan, nagtaas na, at isa na tayo sa pinakamahal yung presyo ng kuryente sa buong daigdig, dahil sa sobrang laki ng kinakamal na kita ng mga ganid na mga monopolyo ng kuryente sa pamumuno ng Meralco. At ngayon, dinaya pa nila, dinugas pa nila yung presyo ng kuryente nitong nakaraan para lamang maitaas sila, at sinabing dahil daw ito doon sa mga pagpatay ng routine shutdown ng Malampaya at pagkapatay ng ibang mga generation sources. Pero sa totoo, sinadya nila, nagkaroon ng kontsabahan para pataasin yung presyo ng kuryente. At ang taya ng iba, aabot sa 8 bilyon ang kikitain dito lamang sa artificial na pagtataas ng presyo ng kuryente na ito, nakukunin sa bulsa ng ating taong bayan. Kaya hindi po pwedeng payagan natin itong pandaraya, itong panloloko, pagnanakaw na naman na ginagawa ng Meralco, at kinakailangan singilin kung sino man yung mga may pakana na yan, kasama si Noynoy Aquino, yung mga walang ginagawa para sa taong bayan, at yung mga pumapayag na paulit-ulit tayong pahirapan ng mga monopolyo na ito, dapat ibitay ng patiwarik sa mga kawad ng kuryente, at kinakailangan panagutin ng mga yan dahil walang sikmura sa pagnanakaw sa taong bayan. Nananawagan po tayo sa mamamayan. Tayo po ay lumaban sa pagtataas ng presyo ng kuryente na ito. Ang TRO po mag-e-expire sa Pebrero. Magkakaroon ng hearing ang Supreme Court sa January 21. Patayin po natin yung ating mga ilaw. Magkaroon tayo ng protesta sa tapat ng Korte Suprema at mga opisina ng Meralco, at magkaroon ng pambansang paglaban dito sa kanilang pagpapahirap sa taong bayan. At nananawagan tayo, blackout protest po sa January 21, alas 7 ng gabi. Patayin natin ang ating mga ilaw bilang protesta dito sa pagnanakaw na ginagawa sa atin at pagpapahirap na ginagawa sa atin ng Meralco at ni Noynoy Aquino. At ang dulong solusyon po, hindi dapat i-privatisa yung EPIRA law. At yung pag-privatize dyan sa kuryente, dapat tantanan na, tigilan na. Kinakailangan pong
i-regulate ang kuryente, kinakailangan pong gawin niyang isang serbisyo yan para sa taong bayan at mahalaga pong kasangkapan yan para sa mamamayan, hindi pagkakakitaan na todo-todong pigain ng kita ng iilan at ng mga malalaking mga monopolyo at malalaking pamilya dito sa ating bansa. At pinapakita niyan na ang gobyernong ito ni Noynoy Aquino umapanig doon sa mga iilan na nagsasamantala sa mas marami at kinakailangang panagutin natin, kinakailangang patalsikin natin. Kaya muli po, January 21, alas 7 ng gabi, patayin natin ang ating ilaw, sumama sa blackout protest ng mamamayan.